Hello po, magandang araw at welcome muli sa ating channel. At panibagong tutorial na naman guys yung nais kong i-share sa inyo. At tara, samahan nyo ako kung paano po tayo gumawa ng long sleeve, yung polo long sleeve na pangbata. Katulad po nitong nasa larawan. Okay, at ito po yung kanyang sukat. Yung kanyang shoulder ay 13, yung kanyang bust ay 30, yung kanyang armhole ay 13, ang haba ng sleeve ay 15, tapos 7 ay yung bilog, tapos yung sa siko niya 11, ang length ng ating polo ay 20. So katulad ng dati nating ginagawa, pagka tayo nagsisimulang mag-pattern ay guguhit lang po tayo ng pahalang na linya, katulad po nito. Then kunin natin yung lapad ng shoulder, ang shoulder natin ay 13. Yan, 6.5. Then add allowance. Tapos yung kanyang neck ay 2.5 or 2 3/4. Ganyan, 1 inch lang po ang haba. Kasama na po dyan ang allowance. Okay, 1 inch. Sa baba naman ay 1/2. Ganyan, connect na natin. Okay, tapos dito curve lang tayo ng konti. Ganyan. At kunin na natin yung full length ng ating armhole at saka yung full length ng ating long sleeve. 6.5 yung ating armhole, kalahati ng 13. Tapos yung ating full length ay 20. Then add tayo ng 1/2 na allowance para sa kanyang fold. Okay. At sa center ay optional po yan. Pwede nyong lagyan, pwede na ring wala na kasi pang bata lang naman po yan. Yan, hatiin lang po natin, akit tayo ng 1 inch. Yan. At gagawa na tayo ng pahalang na linya. Ganyan. So, ganun lang siya kasimple. Sabayan nyo lang ako guys para pagkatapos ko ay tapos na rin kayo. Yan, at kunin na natin yung kanyang bust, yung pinakabilog niya. So, 30, i-divide lang natin yun sa 4. So, magiging 7 and 1/2. Yan. Baba lang tayo ng 1 inch. Yan. 7 and 1/2. Then allowance. Tapos dito naman sa ano niya ay 30 na rin. 7 and 1/2 allowance. I-connect na natin. Huwag na nating anuhin yung kanyang waistline dahil pambata lang naman po yan. Okay. Yan. Dito tayo sa allowance. Magsimula. Ganyan. Tapos dito naman sa kanyang armhole ay medyo slant lang ng konti. Slant konti lang. Yan. Tapos gamit na tayo ng G-curve. Ganyan. Yan. Dito naman ay akit lang tayo ng 1 inch. Yan. Dapat kasi medyo pa-curve ng konti yun sa laylayan. Ganyan. So wala na tayong ginawang back yoke dahil yan po ay pang bata lang naman. Baba lang tayo ng 1 inch dyan. Yan, para po yan sa kanyang fold sa ating back. Yan, straight lang. Okay. At cut muna natin to. Yan, lagyan natin ng back. Okay, tupi lang natin to dito. Ito yung kasi yung pinaka tupi ng ating back. Yan. Okay, isunod natin yung para sa kanyang front. At ito yung ating back ay ganito po yung aking ginagawa para pag kumuha po ako ng para sa kanyang front. Yan, sundan nyo lang po yung aking gagawin. Yan, gumuhit po ako dito ng 1/4. 1/4 naman sa taas. Dito rin naman sa kabila, 1/4. 1/4 sa taas. Yung pinakataas na ginuhit ko ay gagawa po tayo ng linya dyan. Yan, sundan nyo lang po yan. Yan. Yung 1/4, 1/4 ay i-connect po natin yan. Yan. Yan po yung para sa ating front. At nilagay ko lang po dyan sa back para meron po tayong pagbabakatan. Dito naman baba lang tayo dito ng mga 3 inches.
So nagdidepende po kasi ang lalim ng baba niyan sa laki po ng inyong cooler. Yan, so dito naman sa gilid, yan, para makuha natin yung eksakto na hindi yan susobra-sobra, itapat lang po natin dyan. Yan, yung ginuhit ko na yan. So gamit lang po tayo ng G-curve. Ganyan. At sukatin nyo, baba lang kayo ng 1/4. Yan, sukatin nyo hanggang doon sa dulo. Tapos dito naman sa front, baba lang po kayo ng 1/4. Yan, sukatin nyo hanggang doon sa dulo. So kung ilan yung aabutin ng inyong cooler. So ang gagawin ko po kasi dyan ay nasa 14 or 14.5 po ang cooler nyan. So pag hindi naman sakto, pwede kayo magbawas dyan. Pwede rin kayo magdagdag. Okay, basta sundan lang natin yung line na yan na ginuhit natin para sa kanyang front. So sinadya ko pong ibakat po yan sa back para madali na lang tayo sa pag gumawa na tayo ng front. So dito dahil ito ay pambata lang naman, pwede na po dyan ang 2.5. Yan, tapos 1/2. Bali 2 inches yung fold, 1/2 yung para sa kanyang bottom. Yan. Bali 2.5 po yan. Yan, 2.5, tapos bawas sa 1/2, yan. Para po yan sa kanyang fold. At yung 1/2 sa unahan ay para po yan sa kanyang button. So, connect lang natin yung pinaka una. Yan po yun ay para sa kanyang fold po yan. Yung ginawa natin na guhit na yan. Yan po yung 2 inches na lapad. Yan, para po yan sa kanyang fold. Dahil pambata lang naman po yan. At yung kasunod na linya ay yan po yung guhit na 1/2 ay para po yan sa kanyang button. So ang lapad niyan mula sa dulo ay 2.5. So 2 inch ang para sa fold, 1/2 ang para sa button. So itapat lang natin ng ganito. Yan. At ang sundan natin ay yung linya na ito, yung sa baba. Yung gilid na ito ay kailangan po ay medyo mas malalim po yan ng bahagya kaysa doon sa ating back. Yan, ganyan po yan. So kahit sa pang malaki, kahit sa pang bata, mas maganda po na mas malalim yung front kaysa back. So yan po yung ating susundan, yung guhit na yan. O sinadya ko pong iguhit yan para hindi na po tayo mahirapan. At yung pinakababa na guhit ay itupi lang po natin. Yan, kasi ibabakat po natin yan sa kabilang pattern para makagawa po tayo ng para sa kanyang front. Yan. Okay. Ganito lang gawin nyo para makuha nyo yung ating yan, baba lang kayo ng dyan, 1/2. Yan, ibakat lang po natin yan, yung mga ginuhit natin na yan. So gayahin nyo lang yung aking gagawin, tingnan nyo. Yan, bakat lang natin sa gilid, kaya ko po tinupi yun para makuha natin yung pinaka-eksaktong sukat. So ganoon naman dito sa armhole para makuha ko yung sukat doon. Yan, ganyan. Yung sa side ay hindi na natin yan guguhitan. Ikakat na lang po natin to. Tapos dito naman sa kanyang cooler, yan ay itapat nyo lang. Tapat nyo yung guhit yan. Yan, para hindi kayo magkamali. Okay, dito naman tapat din natin. Yan. Tapos yan, itatapat lang natin para kung ano yung ginuhit natin doon sa back ay yun na rin magiging labas doon sa ating front.
So, hindi na tayo mahirapan kasi naibakat na natin yung kanyang guhit. Yan, straight lang natin dito. Dito naman, ayos lang natin. So, cut lang muna natin to. Yan, dito baba kayo ng konti, 1/2. So, samahan nyo ako guys, huwag nyo akong iwanan sa pag-pattern natin nito. Dahil ito po ay ating aasimbolin po ito. Kaya subaybayan nyo po yung ating paggawa ng long sleeve na ito. Yan, ito nakapulled lang po ito ng ganon. Yan, para po sa kanyang button. Yan, ganyan po yan. At pagkatapos nyong gawin ang pattern ay sukatin nyo. Sukatin nyo yung ating pattern, lalo na po sa armhole. Kasi pwedeng kulang, pwede ring sumobra yan. Yan, sukatin natin. Pagkakulang ay magbabawas tayo sa armhole. Pag sobra naman ay pag nagtabas tayo ng tila ay mag-a-adjust lang po tayo. So ganyan po ako magbawas ng magsukat ng ng ating armhole. So kulang siya ng 1/2 inch. So baba lang po tayo ng 1/2 inch, bawasan natin yung ating armhole. Yan, pag nagbawas kayo doon din sa kabila, magbawas din kayo para pantay yung ating armhole. Ganyan. So bago natin itabas sa ating fabric yan ay sigurado na tayo na sakto ang lahat ng sukat ng ating pattern. So lagyan lang natin ng armhole 13. Okay, yung ating sleeve ay straight lang tayo, guhit lang tayo ng straight. Yan, tapos kunin natin yung length. Yung kanyang length ay 15. Guhitan po natin yung 15. Kasama na po ang cups dyan. So bawasin natin ang cups na 1/2. Yan, guhitan natin yung 1/2. Yan, alisin natin ang cups. Allowance tayo ng 1/2. 1/2. Yan. Yang gitna na yan, dyan tayo magkakat. Para pag kinabit natin yung 1/2 na lapad ng cups ay hindi mababago yung kanyang sukat. Yung length niya ay 15 pa rin. So dito naman ang ating armhole ay 13. Divide lang po natin yun sa 4. So 13 divide 4 ay 3 1/4. Yan, 3 1/4. Straight lang natin. Tapos kunin natin yung kalahati ng 13, 6/2. Yan, naka-slant po yan. Tapos kunin natin yung gitna ng 6/2. Yan, gitna niya. Bali 3 1/4 ang gitna. Tapos dito gitna din. Sa gitna din dito sa taas. Yan. So, ang pag-curve niya ganito lang. Yan. So, hindi naman gaano masilan pagka pangbata. So, ayusin nyo lang ang pag-curve ng inyong mga sleeve. So, dito naman ang ating bilog ay 7.
Yan. Tapos add tayo ng para sa kanyang allowance. May kasama na po yan para sa kanyang pleats. Okay, gamit lang tayo ng hip curve. Okay, dito naman ay straight lang, diyan sa gitna. Yan. So, cut muna natin to. So yung ating sleeve na yan ay mayroon na pong kasamang allowance po yan. Sa side, sa kanyang armhole, sa kanyang cups may kasama na po yung allowance. So bawasan lang po natin to ng konti, yung sa harap. Yan. Bawasan natin yung sa harap. Yung may guhit na yan, yan po yung sa kanyang front part. At yung kabila po ay yung walang guhit, ayan po yung para sa kanyang back. So dapat mas malalim ng konti ang ating front na sleeve dahil yung ating back ay malalim din po ng konti. At dito naman ay igitna lang po natin yung para sa kanyang slit. Yan, gitna lang, kuha lang tayo ng gitna. Okay, straight lang natin. So pag kinat natin yan sa fabric, kung anong lapad ng ating pattern, yun na rin yung ating gagawin. Yan, ito po ay para sa kanyang tupi, ganyan. So yun po yung ating pattern. So meron na po tayong front and back and sleeve. So hindi na po natin sinama yung ating collar at para sa kanyang cups. Dahil madali lang naman po yun. Kung meron din tayong tutorial kung paano po gumawa ng pattern ng collar. So samahan nyo ko guys sa sunod na ating gagawin dahil ito po ay ating ikakat at ito po ay ating i-assemble. So inuna ko lang po ito kung paano po mag-pattern ng para po sa long sleeve na pangbata. So sana guys ay may natutunan kayo. At muli guys, kita-kita tayo at salamat po sa patuloy na pagsuporta, sa walang sawang pag-share. At salamat po, God bless po sa inyo. Paalam po.